Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Gusto ko lang po makuha yung reaksyon nyo tungkol doon sa nakita kong video na hindi ko alam kung matagal na yon o bago pa. Pero hindi ko din alam kung nakita na ba nyo o hindi pa din. Kasi yung nakita kong video, yung pagka ang tawag nun, pagka angat ng pare sa ano tawag nun, consecration sa Oh, katawan ni Jesus Christ. Yung isang pari, matanda siya nga pare, pero ibang lahi, matanda siya. Pero yung pangangat niya, biglang biglang naiba yung boses niya, naging bata. So sabi daw doon sa sa mga tao na nagbibideo, yun daw yung narinig daw niya yung boses ni Jesus Christ. Ano ba yung reaction niyo doon? Ano yung gusto ko lang malaman yung opinion niyo kung naniniwala ba kayo doon or na nakita, narinig niyo ba, yun na ba? okay. Wait lang bro. Tingnan ko muna kung nandito si Brother Windel. Wala. Si Brother Tata Rasal. So, mayroon ka bang masasabi ikaw, Bro Brother Angel John ata. Ray? Brother John Ah, Ray? yes, yes. Hindi ko maunawaan yung tanong. Ano nga ba yun ulit, bro? Explain ng dahan-dahan, bro. Hindi ko maunawaan. May nakita kasi akong video bro sa isang video na pag-angat ng isang pari sa katawan sa yung nag-consecration siya, pag-angat niya. So yung Wait yung lang. Ano yung sinasabing nag-consecration siya ng ano? yung Ng ostiya? oh, stiya, oh, So, nangyari to during mass. oh during mass. Sige. Oh, Tapos, pag yung yung pare po, kuwan siya parang may edad na. So iba't yung boses niya, yung pag-angat niya hindi pa naiba. Yung pagsabi na katawan ko 'to, sa pagsabi ng katawan ko 'to, biglang naiba, biglang naging bata. Yung sabi dun, yung parang 30 plus na yung boses. So, ang ang paniniwala nila, yun daw yung boses ni Jesus Christ. uh, Tapos yung sa kuan din sa Bino, naging iba din. Yung pag pagkatapos binababa niya tapos inangat yung isa naman yung Bino, pag-angat niya, naiba naman yung boses niya. so, ano ang tanong? Gusto ko lang malaman yung reaction niyo doon, yung Ah, kung opo. well, when it comes sa mga ganyan, bro, no? Yung mga ganyang bagay, church lang ang Mm, makakapagsabi, bro, no? So, pwede tayo mag-speculate. For me, ah, kasi tanong ka sa ano ko, ako, I'd rather to be neutral, no? opo, opo. Kasi nangyari sa during mass, so ayaw ko magsabing ah, hindi yung totoo, no? Kasi during na mass nangyari. Pero, Opo. ang ano kasi dyan, questionably, bakit bata? Parang sabi doon sa Hindi, hindi, nag ayaw kong magkuha ng view sa mga nagsasabi. Doon sa view ko, no? Kung ah, sinasabi kasi doon sa video na nagboses bata, hindi questionably siya para bata. sa 30 plus daw. Hindi siya bata. yung kasi 30, pagkasabi mo oh, kanina, parang bata eh. hindi bumata. Sorry. 30 plus daw Bu- yung parang edad ng
nagpalit ng boses. Bro, Sabi nagpalit doon. siya ng boses ng bata, tama? 30 plus daw. Yung mga ganitong boses natin, yung parang 30 plus. Pero ilang taon na Ay. yung pare? Yung pare, matanda na po. Okay. Oh, Akala okay. ko batang Okay, so Go ganito ahead, bro. kapatid, no, as I said, no, church lang ang makakapagsabi, wala tayo sa lugar na magsabi na milagro yun or talagang ano yun, no, kasi unang-una, Apo. kaya ayaw ko magbigay din ng opinion ko dahil nangyari siya en masse, Apo, no? apo. So, kahit sa misa pa yan mangyari, bro, hindi rin natin masasabi na milagro ngayon dahil si Pope, si Saint Pius nga Ah. Saint Pio, during Mass, nagpakita sa kanya ang Kristo. Apo. Ang Panginoong Kristo nagpakita sa Saint- kanya. Saint Pio, during Mass, nagpakita sa... ba't may doble? Ano yun? Wala. Tuloy lang ba? Continue. Katan lang. So sa kay Saint Pio, bro, nangyari kay Saint Pio, during Mass niya, nagpakita ang Panginoong Kristo sa kanya. Pero nung hinanapan niya ng sugat, yung ulat, ano ba yung ulat sa Tagalog? Piklat ng kanyang sugat. Pumutok yung nagpakita ng Kristo at naging demonyo. Oh. So, sa Mass din, even Mass, kaya ni Satanas mandaya. No? Kaya, pwede siya mag-angkin ng katawan ko to kahit Jesus Christ yung no, hindi. Pari lang ang pwedeng mag-ano niyan. Pero yung dadayain ng boses, siyempre, video lang yun, bro. No, manipulation by Satan, kaya niyang gawin yun na ibahin yung tunog sa video. No, pwede niyang i-mute yung original na boses tapos ang boses niyang ipalabas. Pwede yun. Kasi may kapangyarihan ng demonyo. So, kasi since sa yun ay... video po. Kasi sa video yung bro, yung pari na may edad na. ganito lang, bro. Bro, ganito na lang, no? Ganito na lang. Hindi natin kinakailangan ng milagro sa consecration para paniwalaan na yan nga ay katawan ni Kristo. Hindi na natin kinakailangan yun. Dahil pananampalataya natin yun. Okay po. Ngunit din natin ang mga video-video na yan kasi without video, without ano pa yan dyan, paniniwala talaga natin na kapag yung vino at yung tinapay, makonsekreta ng pari, naging tunay at laman ng dugo ng Panginoong Jesucristo yan. So hindi na natin yung kinakailangan. Kaya nga sa akin, unless walang sinabi ang simbahan na yan ay totoong milagro at yan ay hindi milagro, ay ayaw ko magbigay ng opinion. Kasi wala tayo sa lugar pagdating sa mga ganyan, simbahan lang ang pwedeng magsabi. So, pero since you ask for my opinion, yung opinion ko, yun, no? Ayaw ko magsabi kung sino, kung milagro ba yun o hindi. Dahil historically, sa panahon ni Saint Pio, ang demonyo napakita sa kanya during Mass. At Panginoong Jesucristo pa, no, ginaya pa ang ating Panginoong Jesucristo. So, pwedeng mangyari yun, nadayain tayo ng demonyo kahit pa nagko-consecrate sa misa kasi, according kay Bro Wendell, during Mass, no, yun pong milagro na nangyayari sa misa, yung the substance turns into another substance, no, yung transubstantiation, ay, ano yun, wala yun, hindi yun alam sa paningin ni Satan. Wala siyang alam sa mga bagay na yun, kaya nang didistract siya kahit dun sa misa. Nandyan si Satan, nandyan yung mga alagad niya, aliporis niya, kasi wala silang alam-alam na yun pala ang nangyayari sa totoo during consecration na yung tinapay naging tunay na dugo at laman. Kaya pwede siya ma-disturb dun kasi ano po yung sinabi ni Bro Wendell na naka-hide sa presence, naka-hide ang presence ni Christ, naka-hide sa paningin ni Satanas. Okay po. So, kaya pwede niyang gambalain ano man ang gawain ng mga pari, ano man ang gawain natin kahit nagsasamba tayo, pwede niya tayong gambalain pero hindi naman yan siyempre maglulunglas.
No, lalong-lalo na kapag nilalabanan natin ang mga yung mga tukso ni Satanas, yung mga gulong ni Satanas during mass, pag nilalabanan natin yan, umaalis yan sila. No, so yun bro, no, again, no, hindi Okay po, natin okay. kinakailangan ng video, hindi natin kinakailangan ng patunay na yan talaga nangyari during mass kasi faith alone, no? Faith alone, bro. Sabaga, nag-i-stand na tayo dun sa pananampalataya, baga natin ba na yan talaga ay nangyayari during consecration of the Holy Eucharist and the blood and the wine. Yeah, hayaan na lang natin ng simbahan, bro, kung ano yun man ang simbahan yun, no? Kung titingnan ba ng simbahan yun, mag-wait tayo sa ano ng simbahan, no? Ano ang action ng simbahan. Then Okay po. patuloy lang tayo maniwala, no? Hindi natin kinakailangan ng mga video, bro, para mapatunayan na yun nga ay tunay na dugo at laman ng ating Panginoong Jesucristo. Okay po. Oh. Sige. Bro Junri, bro, yung nagtatanong, yung ba yung nakita mong video, yung marami silang pare, Hindi, Ah, yung nakapila, tapos Hindi yung po, hindi po. nag-consecrate, nag-ibang bigla boses. Iba yung sayo. Ako, marami na ako nakita no, ng mga video na nag-iiba boses ng pare. isa lang yung pare, tapos yung parang may katabi siyang dalawa na parang sangkrit. At isa pa, bro, no? Yung mga video kasi, alam naman natin, pwedeng editin yan eh. Minsan na-edit ka. Opo. Nai-edit yan. Kaya, Mahirap magsalita Yeah. sa ganyan, bro. oo. Kasi, Pwede ko bang i-share dito, bro? Pwede kong i-send ni Bro Jando or Bro Jando, Para- i-send nyo po. And then, pwede may i-ano send natin niyo, kay Bro Bro Jando. Wendell yan. Nag- yung sabi nila, yes. nag-message na ako ni Bro Jando, kaya lang hindi pa nabasa siguro. Asan doon? Ano na lang, ganito na Asan lang doon? siguro, bro. Asan doon? Yung sa link dito, doon sa link na kinuha kong ngayon, doon sa Jando, Jandi ata 'yon. Nag-send ka doon. Okay, buksan ko Opo, muna. Sige, tingnan mo nga po dyan to. Ah, Pero, agin kapatid, ano ba kahit tong ano man issue ang nyo? makita. Ano ba 'tong issue nyo? Yan nga naman, nagtatanong siya ng yun nga kapatid, no, Okay. Opo. yung opinion namin diyan, antayin na lang natin ano ng simbahan, bro, no? Ano yung action ng obispo nila, kung patitingnan ba niya yan, kasi kinakailangan ng simbahan ng may boses niyan, hindi tayo, bro. Okay po. Oo. Gusto ko lang po i-share para malaman ko din kung anong reaction niya po. Asan dito? Naglo-load pa siya. Nag-load siya. Ay, hindi pa na-send. Nag-send ako sa iyo ng Ganito na message lang, kung bro, gusto. hayaan mo lang na matapos yan para makuha ni Okay. Brojando din mamaya kung pwede pa ipakita ni Brojando, i-play ni Brojando, or else bukas na lang niya i-play. Para makausad na tayo sa tanungan. Lang po. Sige lang po. Okay lang po. Ano Yun lang ba? po. Ano ba Salamat issue po. nyo? Yung mahirap magtagalog. yung May Yung video daw, nakita- Brojando, may video daw na sa video, ang pare, habang nagko-consecrate, nag-iba daw Nasina, ang Bro Brando. boses. Nasina po. So, nag-iba daw ang boses ng pare, nagtanong siya, ano daw ba ang opinion natin, kung yun daw ba ay milagro or hindi. Mayroon daw nagsasabi na yun daw ang boses ni Jesus. Mabuti pa sila, alam nila ang boses ni Jesus. Kaya ang sagot Kaya nga ko, po eh. hintayin natin ang simbahan kasi Anong pangalan niya sa Facebook? Yung hapon, yung Japanese words, yung pangalan ng Japanese. Japanese ang sinin mo. Wait lang ha. Yung pangalan ko Japanese lang dyan. Japanese? Ano? Japanese words. Teka. Pwede mo Dito kasi ako sa Japan. Malay ba ni Bro Jadong katakana? Kaya nga. ano yun Hindi naman niya alam yun eh. sa Jandi mo sinin? yung straight to the point na
kinuha ko itong link dito. Yung link na kuha nito. Tapos Baka sa page mismo. Jan Baka sa Jando Alabado. Oh, yun. Jan Alabado. At Bro, hindi sa... makikita mo yon pag sinabing katakana yun, parang guhit lang, hindi siya Roman numerals, hindi makikita mo Oh, ito. guhit, yan. Ito. Wait lang nga. Ganyan lang ng Hapon, guhit. Paano ba to kukunin? Paano ba to kukunin? The fountain of all holiness. Hindi ko makuha. Let Walang pa... Yan nga yun, napanood ko na yan din, bro. Ano yan, kalat na ngayon yan sa Facebook, tsaka nag-iba talaga boses ni Father. Panoorin ko na lang ito mamaya. Hindi ko ma-download. Sige po, salamat po. Sige, thank you sa iyo, bro. Sige po, salamat po, Bro Jando. May tatlo akong katanungan, Brad. Okay lang? Yes. Okay, go ahead eh. Kung sakali na hindi na binyagan yung anak nung baby pa siya, tapos nung lumaki na siya, di ba may kumpisal tayo ng nasa grade 4 ata yun? Or grade 3, kumpisal. Unang kumpisal. After ng kumpisal, di may tatanggap siya ng unang komunyon niya. Sa araw na yun, di ba, yung araw mismo na siguro na yun, siya tatanggap ng unang komunyon niya. Ang tanong ko lang po is, pwede ba siyang mangumpisal at mangumunyon na hindi siya nabinyagan? Okay. Brother, Angel, pakisagot. Yung sinasabi niyo, kapatid, yung sa first communion niya, no? Kukumpilan yun dapat. So, paano mo kukumpilan kung di nabinyagan? So, kailangan, proseso po yung kapatid. Paano, baka nakalusot lang yun. Pero, kakailanganin ng baptismal certificate, saka bago kumpilan. Kapatid. Meron lang po. Hindi naman to sa ko. Meron lang akong narinig sa kaibigan ko nung. Kaibigan ko lang ko lang sa kwento niya. Na hindi pa nabinyagan yung anak. Pero hindi ko alam kung nakumpisal yung bata or nakatanggap. Pero alam ko na hindi nabinyagan pa ng baby pa. Yun nga kaya po. Yung itatanong ko sa technically, ang proseso dyan, binyag muna. And then, kukumpilan yan yung iba mga 12 years old. 10, depende sa bansa yan. May mga bansa na lugar, yung usually, i-confirm of 14 years old, no? Doon mag-uumpisa yung confession at the first communion. But, basically, yung proseso niya, kapatid, binyag muna. Unless, may doon din tinatawag sa mga, sa mga hindi nakakaalam pa, sa mga nakikinig ngayon. Halimbawa naman, ibang sekta siya. Tulad po ni Mrs. ko, iba sekta, Iglesia ni Cristo Mrs. ko. So, na-convert siya sa Katoliko. Yes, ngayon na-convert siya sa Katoliko, wala na siyang ibang adult baptism ang tawag doon. Wala nang binyag o kumpil, magkasama na yon. So, yung isang adult baptism, wala nang kumpil yon. Baptism lang yon, pero dahil nasa age of reason na niya, catechize lang siya, not like yung baby, walang alam kasi yon. But yung baby, why na they have to go for baptism? Kasi nga, mayroon tayong tinatawag na original sin from our Adam and Eve. So, original sin kasi tawag doon na kaya mamamatay kasi yung bata. Kasi sinabi ni Jesus na talagang lahat mabinyagan. Walang exemption, walang hindi kagaya ng mga sulpot na ibang sulpot sabi, bawal ang binyagan ng bata. Wala naman nakalagay sa Biblia na age. Walang exemption. Sila nilalagyan ng exemption ng kondisyon na exemption. Walang ganon. Lahat dapat binyagan. Siyempre, pagka yung bata, tao, lahat ng tao. So yung bata, pagka bibinyagan dapat. But, hindi siya pwedeng makonpilan yung bata dahil nga wala pa siyang age of reason. Hindi pa siya nakakaintindi. So, confirmation, compel to confirm.
So, doon na siya may ikakatikay siya, magkukumpisal, then first communion. But yun nga nagtataka ko, paano nakalusot ang isang, doon lang ang adult baptism sa mga galing ibang sekta. Hindi na siya kailangan binyagan. Siyempre, hindi na siya hanapan ng babying baptismal certificate. Kasi galing siya sa ibang sekta. Pero ito, kung Katoliko talaga siya from since birth, bakit niya ipapakumpil? Bakit hindi niya muna sabihin, hindi pa nabinyagan? Tama po ba? So, bakit mo ipapakumpil? Alam mong hindi mo pa kung alam niyang hindi pa napabinyagan, bakit niya papakumpil? Alam niya palang dapat binyagan. Opo. Kung sakali, Brad, na kung sakali sa ibang sikta tapos lilipat siya sa Katoliko, bibinyagan ulit yun? Yun nga po yung sinasabi natin. Adult baptism yon. Binyag lang talaga yon. Pero kasama na yung kumpil doon dahil may alam na siya. Isa lang, adult baptism ang tawag doon. Unless may tinatawag tayo yung Trinitarian formula, pag galing siya doon sa isang ibang sekta na ang binyag niya in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, minsan tinatanggap ng pari na yon. Hindi na bibinyagan yon, kakatikais na lang. But mostly, usually, binabautismoan po talaga, pero wala na yung kumpil kasi may edad na eh. One baptism lang yon with kasama na confirmation. Pero doon sa sinasabi nyo, hindi siya nabinyagan pero pakukumpilan ko. Alam mo pala proseso, ba't di mo muna sabihan ng pabinyagan muna? Di ba? Kung alam mo yung prosesong kumpil, ibig sabihin alam mo yung binyag. So, hindi ko maintindihan. Ipapakumpil mo, alam mo palang hindi mo pinabinyag. Ba't mo pa kukumpilan? Kasi di ba, siyempre kasalanan po yun, Brad, di po ba? Hindi. Wala lang tayong nakalagay na... Hindi, malaking kasalanan ba yun sa magulang or ano po ba? Oh, yes. Pag hindi ang magulang po, tandaan po Na natin. hinayaan lang niya. Yes. Hinayaan lang niya na ganito ka, no? Ang tawag doon, sin of omission. That's a grave sin. Yung meron nga akong nakita ng video, Catholic Guide, one of the grave sin of the parents, na mga nakikinig, dapat matuto kayong mga katikisim. Pagkatapos dapat ituro nyo sa bata. Pag yan hindi nyo tinuro, that's grave sin. May mananagot talaga ang magulang. At sa Ezekiel, pag binasa mo, mananagot ka, chapter 3, verse 16 to 17, pag binasa mo yun, ang sabi ng Diyos ni Yahweh, kapag ikaw yung alam mo, bigay mo para wala kang pananagutan, pero pag hindi mo sinabi sa kanila, mananagot ka. Sabi ng Diyos doon sa isang kay Ezekiel. Ganon din sa parents. Ano yun, brother? Anong verse yun? Bro, Jando, Yung paano Ezekiel? nga natin sa Ezekiel, no? Yung tinatawag na sin omission, ito po maraming, ano po to, magandang talakayin to kasi sa mga, lalo na nakapakinig na kayong punto por punto, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa naisishare sa mga anak nyo, may pananagutan kayo, delikado po yun. Bro, Jando, pakiano nga bro, yan para mas maganda. Binubuklat ko pa, bro. Wait lang. Ezekiel chapter 3. Kasi gusto ko maano to si Vladimir dahil Ezekiel lang na yun, bro. Chapter Si 3. Aljan na lang, bro. ay, Si ikaw muna, bro Aljan. Para sa mga nakikinig, napakahalaga nito. Lahat ng magulang na nanonood ngayon, 100,000 na yung mga subscriber natin. Pera pa kay Bro Wendell, iba pang mga channel. Lahat ng mga magulang ngayon, ito warning po sa inyo. Yung mga walang pakialam sa anak, alam nila na may yung tama. Ito po yung mangyayari. Chapter 3, Ezekiel 3:18 po. 3:18 at sabi po dito, ito po. Bible show. Yan na. Sabi, ito Genesis. Ezekiel. Chapter 3 verse 18. Ezekiel po. Genesis yan. Wait lang, bro. So, Ezekiel 3:18. Ano yun? Ano tayo? Wait lang. Saan na yun? Ezekiel 3:18. Ano tayo nito? Ayun. Sabi dito is ganito po. Kapag aking sinabi sa masama,
ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala o magsalita kaman upang bigyan ng babala ang masama. Pause tayo doon, bro. Ayan sister, isa-isa natin. At pag hindi mo siya binigyan ng babala, yan, o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama, ayan mula sa kanyang masamang landas, upang iligtas ang kanyang buhay. Ito, ako na lang mag-ano, bro, no? Upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay, di ba? Sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyo. No? So ikaw ang mananagot nun dahil alam mong ikaw mamatay niya hindi mabinyagan hindi mo pinabinyag. Lalo na yung mga parents ngayon, alam nila, ako inaano ko ang ate ko diyan. Yung mga anak nyo, alam nyo, civil lang. Napakarami yan. Mga anak nyo na maraming anak nyo, civil lang lahat yan, pinababayaan ng magulang. Ayan, warning po yan sa inyo. Sinabihan ko rin yung ate ko diyan, may pananagutan kayo diyan. Kapag alam mong bawal na civil, napakarami niyan, buong mundo. Sinasabi ko na po sa inyo, this is a babala po, warning from, kami po ay hindi kami nagsasalita sa amin lamang, kundi ayon sa Biblia at ayon sa simbahan. Ayan, pag hindi mo binabala, mananagot ka. Pero ibigay natin yung 19, bro. Bro, Aljan, ako magbabasa. Iisa-isay natin. Sige Sa po. 19 naman, Ezekiel 3:19. Kung magbasa po ako, Brother Angel, okay lang po sa libro lang po ako magbasa, wag lang dito sa ano. Wag lang dito mahirap. sa Sige, bro. screen. Basahin mo, bro. Sa libro lang, bro. Sige, bro. Sabi dito sa 19, ganito po. Ezekiel 3:19. Ngunit kung babalaan mo ang tampalasan at hindi pa rin siya magbago, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, ngunit maliligtas ka. Ayun. So dito sa akin, wala kang pananagutan, sabi sa aking version ng Biblia. So at least sinabihan mo, wala kang pananagutan. Lalo na sa may mga masasamang, halimbawa, may masama kang anak, magulang, kahit magulang pa yan, tay, bawal to, tay, wag mong gawin to. Sa mga anak naman, bawal ka, civil na yan, ang tagal na nagsisibil, ang dami po niyan. Napakarami yan na yung mga anak nila civil, pero hindi binibigyan, hindi nila kinakatikais na mortal sin ang ginagawa nila. Alam niyo po yung mga civil na may anak, ang tawag diyan out of wedlock pa rin. Parang anak sa labas lang 'yan. Hindi sila tunay na anak ng dalawang mag-asawa. Out of wedlock ang tawag sa simbahan diyan. Kaya mortal sin pa rin ang pagsasama ng civil lang. Lalo na yung live-in. Pinababayaan ng magulang. Alam niyo may pananagutan ng magulang diyan. Ikumpisal niyo dapat 'yan. Isa 'yan yung hindi pinabinyagan. Pinakumpil agad. Alam niyo, nasa New Testament pa yan. Inulit ni Santiago yan, no? Pag hindi ka, Santiago 4:17, bro Aljan. Naku, hindi biro-biro po ito para sa kaligtasan na nating lahat. May mga batayan po tayo dito sa turo ng simbahan at ng Biblia. Santiago 4:17, ito New Testament na. Inulit po ni itong pangyayaring to, ni Apostol Santiago. Ano yun, bro? Eto, ayun na, bro. Tama yung kay Aljan na yan. Inilagay na niya. Nawala, bro. Okay na kanina. Bro Aljan? Nawala si, Vladimir. Nawala si ikaw na, bro. Sorry. Ito. Sige. Kaya't na sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Letra for letra yan. Yung binasa natin sa Old Testament, nasa New Testament. So, inulit ni Apostol Santiago sa lahat na nakikinig ngayon. Alam mong gumagawa ng masama yung anak mo, kapatid mo, tatay mo, o lalo na kung kasama mo lagi, nakakausap mo, hindi mo sinabihan, ay, nagkakasala ka. Ayon sa Ezekiel nga, mamamatay ka pa. Delikado talaga po yun. Yung tinatawag na sin of omission yan. Pagkukulang mo sa asawa, sa anak,
may mga pagkukulang ka dahil hindi mo sinabi. Katulad po ng tanong nyo ngayon, kasalanan ba yun? Hindi niya sinabi? Ayan po, naayon sa Biblia, kapatid, letter for letra. Okay po. Napakaklaro po. Clear ba? Clear. Naano ko lang sa naalala ko lang ito kanina nung nagsusulat ako ng mga gusto kong itanong. Naalala ko to. Kaya sinulat ko kagad para hindi ko makalimutan. Ibigay niyo yung Salamat, talata. brother. At yung talatang yan, makakatulong sa lahat ng mga magulang, yung mga anak nyo, kahit mga anak nyo, mga apo nyo, mga tatay, lola, yung mga napapanood nyo, nalalaman nyo rito, dapat pala i-share natin. Kaya ako, lahat ng Facebook ko, puro share ng mga gospel, katikisim. So natututo yung mga tao. Kasi pag hindi ko mananagot ako sa Diyos. Yun po ang dapat natin gawin, huwag natin sarilinin. So kung ano man yung natin, i-share mo po sa mga tao at matutuwa ang Diyos sa atin. Kung ayaw nila, katulad nga ni sino ba yung si sister na SDA yung mga anak niya, sabi ko, tama yung ginagawa mo, gawin mo lang. Kung ayaw nila, wag mo lang pilitin, may free will yan eh. And then move on. Pabayaan mo sila na may tamang may free will sila, ayaw nila magbalik sa Catholic Church. The most important thing is, sabi ko, biblically, at least sinabi mo ate, sabi ko. So natuwa na siya doon. Huwag mo na lang pilitin kasi may wala ka ng pananagutan pag nagka-problema, pagka nagkasala uli sila, wala ka ng pananagutan. Yun po yung punto diyan. Sabihin natin yung mga alam natin, kundi magagalit ang Diyos sa atin pag hindi natin sinabi, kapatid. Okay po, brother. Napakaganda talaga ng sagot mo, brother. Salamat ha. Natamaan ako dun sa sinabi mo na tama yun na parang mayroon tayong pananagutan sa bandang hili. Kasi ako rin nahirapan din ako kumbinsihin yung dalawa kong lalaki. Pero okay lang. Kasi nakikita ko naman yung parang half-half lang sila. Sabi nga, it takes time na maano mo sila maibalik sa tamang Okay lang. Basta na-try ko nang sabihin sa kanila, in-invite ko na sila, i-try ko kayong kahit kunti-kunti lang na mga minsan kasi, ko siya yung parang nire-record ko yung maiksing video, nire-record ko siya, tapos sinisend ko sa messenger ng mga anak ko. Kasi natanong ko na mo, narinig mo yung ko, hindi nyo tinitingnan Naku, ko naman, nakita ko pero sandali lang. Sabi ko, sige, basta manood kapag may time ganon lang. Kasi hindi mo sila mapwersa agad eh. Kailangan hinay-hinay lang talaga yung mga ganyan. Na nasa kabila yung mga anak mo, tapos ikaw nasa katoliko ka. Mahirap din yun. Kasi para kang nagkulang sa mga anak mo pag ganyan. Yes, at kung ayaw po nila sa lahat na nakikinig ngayon, sabihin nyo lang, ako nga sinishare ko sa mga hindi rin pinapansin. So di papansinin yung mga, pag hindi pinansin, okay lang ako. Ang importante natutuwa ang Diyos sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Kung hindi sila natuwa sa atin, ang importante nasunod natin ang Diyos. Yung po yung prinsipyo ko, hindi man kayo matuwa, at least nasunod ko yung sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo yung aral. Kung ayaw nilang pakinggan yung puto-puto, kung ano man, hindi nga sila nanonood So, mga kapatid ko ngayon, parang wala sila Yes, so okay lang. Hindi ako okay lang po ako. Dapat gano'n, at least binigay mo yung part mo. Brother, yung maganda sa punto por punto, marami talagang natututunan yung mga nakikinig kagaya ko. Kahit sabihin pa na maliit pa ako, talaga na kami sa rosary. Mula pa nung maliit kami, kahit nung maliit pa nga ako noon, naalala ko pagkatapos ng bagyo sa amin, nandun ako sa simbahan, magwalis na ako kasi maraming baha doon na tubig. Lumaki kami sa bago alas 6, takbo na kami sa bahay kasi yung lula namin, walang kasamang magdasal. Tapos pero dahil sa punto por punto, parang mas naanohan pa ako, yung parang nadagdagan pa yung kaalaman ko. Sabi ko nga sa anak ko kagabi, kasi yung anak ko, after ko manood kagabi, na pumasok ako sa Zoom, mga quarter to 10 na yun ako nakapasok. Kaya hindi na ako nakapagtanong kagabi. After ko noon, tumawag agad ako sa anak ko. Tapos, sinare ko lang sa kanya, yung
Tapos marami siyang ano sa akin katanungan na sabi ko hindi ko masagot lahat yan kaya sinishare ko sa inyo yung mga naririnig ko, sabi ko. Kasi, alam mo ba nasa tanda kong ito, ang pumasok lang talaga sa isip ko na ano bang tawag nun? Sa Biblia, na hindi ko makalimutan, na iyon na talaga yung pinagmamalaki ko. Simula nung, ay naiyak ako brad. Simula, kalma. Okay lang yan, te. Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan, te. Kaya mo yan. Go, go, Power Rangers! Kaya mo yan, te. Ay, brother Jando, nakaload tayo, nakakahiya. Oh, go, go, Wala Power Rangers! Wala naman nakakita sa inyo, tayo lang. No. Go, go, Power Rangers! 100,000 lang naman ang 100,000 ang nakakita sa'yo. Alam niyo ba na mas naging proud ako habang nakikinig ako ng punto por punto. Kasi, Go, go, Power Rangers! kasi mababaw ka yung nakulo ako. Sakayap talaga. Sandali lang. Sabi ko, kaya ni ate yan eh. Oh, magbaon ng maraming tisyo. Oh, sige te. Sige te. Sige te. Light. Diba yung, Camera. Action. Action. di ba yung, na kahit na mula nung maliit pa, tapos lumaki kayo na nandyan, lagi kayo Yeah. nagsisimba, lagi kayong nag-attend ng rosary every 6 o'clock ng maggabi, tapos meron pa kaming yung Legion of Mary na bahay-bahay siya, bali siguro sa isang buwan, baka nakakadalawa, depende sa mga katolikong kapitbahay. Meron kami nagdadasal kami ng Immaculate Conception. Every pag may dumating sa amin yung na yun, yung santo. Tapos, nung kung kailan matanda ka na, ngayon ko lang talaga na alam ko naman ang mga kwento sa Biblia. Kasi noon hindi pa uso ang TV, radyo pa lang siya. Pag na ng huli, yung isang buwan na, hindi yung Semana Santa, ano ba yung isang buwan, brother? Yung isang buwan ng April, yung bago mag-Semana Santa, bago mag-Holy Week, di ba mayroong isang buwan na siya, start, 40 days ata yun. Di simula na siya ng yung mga parang mga siya, ano ba yan sa simba, sa kwinikwento na yung parang buong Biblia na yata, yung simula nung kay Jesus noon pa. Yung ganon. Alam mo na yung mga kwento ng ganon. Pero kung kailan matanda ka na, nalaman ko lang sa punto por punto, yung talagang hindi ko makalimutan. Pag meron akong nababasa sa Facebook na nakikipagdebate, nag-aano siya, lalo na't ngayon na marami na ang nag-share ng punto por punto, yung parang series lang siya, merong 1 minute, mga ganon. Tapos nagko-comment ako doon. Lagi parang naging proud ako na may natutunan ako sa punto por punto, yung Matthew 16 verse 18 to 19. Sabi ko, para sa akin napaka-powerful yung ganun pa lang. Sige, second question. Baka may magtatanong pa, sa next ka na lang. Mayroon pa ako. Mayroon pa akong dalawa. Okay po. Sige Salamat sa pakikinig. Sandali. Mayroon pa akong tanong dito yung, mali po ba yung tumanggap ng komunyon? Diba pag nagsimba tayo, mali bang tumanggap ng komunyon ng maraming beses sa isang araw? Mali, Angel, sagutin mo yan. Okay, sa Code of Canon Law, kapatid, dapat at least hanggang 2 lang po. So, hanggang 2 lang. At yung 2 yon kailangan kompleto yon. But after doon, medyo abusive na po yon, hindi po pwede. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, di ba, minsan, tapos mag-misa, a-attend kayo ng kasal o dapat makumpleto yung misa, hanggang 2 lang po ayon sa Code of Canon Law natin. Wag sobra-sobra. Abusive of Holy Eucharist po yun pagka sumobra doon. At least 2 beses po sa isang araw o kaya yung Sunday obligation natin, kapatid. Okay po, salamat po, Brother Wendell. Mayroon pa, last na po, isa na lang. Brother Angel yun, hindi Brother Wendell. Po? Ay, si Brother Wendell. Sorry. Kasi ang boses nila talaga parehas. Hindi ko na,
Sorry po, sorry. Brother Angel, salamat. Ano po, mayroon pa, isa pa dito. Yung, hindi ko alam kung ano siya sa Biblia nakasulat, kung ano to siya. Yung babae na, habang naglalakad si Jesus na maraming mga tao, naglalakad siya. Tapos may babae doon na dinudugo ng 20 years. Nakakalimutan ko kung ano siya sa sa Biblia siya. Hinawakan Ang tanong siya ko dito tapos Tanong, may lumabas na kapangyarihan, yun ba? naglalakad siya, di ba? Naglalakad siya, tapos yung babae na dinudugo siya ng 20 years, ang sabi ng babae, na mahawakan ko lang kahit dulo ng kanyang kapa, yung kanyang damit, ay gagaling na siya. Di ba? Gumaling po ba siya, di ba? Ngayon, ang tanong ko po is, may nagsabi sa akin kasi, bakit daw ang mga Katoliko is sumahawak pa sa mga rebulto, o kung mga ano-ano, samantala sa faith pa lang nila is gumagaling na sila. Bakit kailangan panghawakan ang rebulto daw? Oh, Brother Junre. Yes. Bujando, yes. Sister Una, wala man tayong aral na dapat hawakan ng rebulto. Wala tayong aral niyan. No? Pero, yung realidad sa pagiging Katoliko natin, sister, dahil sa kalakas ng pananampalataya natin, tulad ng sinabi mo nga doon sa binabasa mo, di ba? Ano bang pananampalataya niya? Mahawakan lang niya kahit sidsid ng damit ni Panginoon Kristo, gagaling siya at nangyari nga. So, ganun din tayo mga Katoliko. Sa paniniwala natin, pananampalataya ng mga Katoliko na yung banal na bagay, kasi mga banal na bagay ang rebulto, sister, na hindi yan basta lang palamuti sa simbahan. No, may value sa atin 'yan, no? Meron po yang connection sa ating pananampalataya, hindi yan basta lang rebulto na walang silbi. No, kaya nga every time hindi natin pag ginagawa natin ng hindi maganda ang mga rebulto, nagkakasala tayo. No, sacrilege po ang tawag doon, no, kapag hindi natin tinatrato ng maayos yung rebulto. So, may sentimental value sa atin yan, no? At at the same time, yung paghipo natin doon, dahil sa pananampalataya natin, no? Halimbawa, sa mga rebulto, then, ikaw, problematic ka. Grabe yung panalangin mo sa Diyos. Grabe yung panalangin mo. Nanalangin ka sa Diyos sa harap ng rebulto. Siyempre, di ba? Ganun tayo Katoliko. Then, sa pag panalangin mo, hindi mo ay maiwasan na hahawak ka sa rebulto, no? Dahil sa pananampalataya mo yun eh. No? Nagsisignify yun na nagre-reach out ka talaga sa Diyos. Hindi yun dahil sa yun ang aral natin na kailangan hawakan mo ang rebulto pag manalangin, ha? Kapag wala tayong aral na ganun. No? Yun ang pananampalataya ng bawat Kristiyanong Katoliko na expressive sa pananampalataya, sister ba? Na hindi ba tayo katulad ng mga Protestante na hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hindi nila, wala silang kilalang santo dahil wala silang rebulto, wala silang mukha ng mga santo, wala silang mukha ng Panginoon, wala silang mahawakan kasi wala sila noon. Pero tayo, hindi man natin aral yun, o dahil sa ating pananampalataya, ginagawa natin yun. Dahil, kung rebulto nga lang, sister, nahawakan natin, how much more kung physical talaga na Diyos ang ating nakita? Hindi ka ba yayakap? Di ba, sister? Opo, brother. So, hindi natin yung ginagawa dahil aral natin, hindi. Dahil sa pananampalataya ng bawat Katoliko. Expressive kasi ang Katoliko sa pananampalataya, sister. Pinapakita natin paano tayo nag-reach out sa mga banal. Paano tayo nag-reach out sa Diyos. Kaya kahit rebulto nila, hinahawakan natin. Pero hindi yun aral natin. O dahil sa pananampalataya natin. Question, mali ba yun? Hindi. Bakit? Wala naman sinabi sa Bible na, wag kayong maghawak ng rebulto kapag kayo nanalangin. Wala namang ganun eh. No? Pagkos, si Laoswi nga nakatira pa sa harap ng rebulto. No? Nung nanalangin. So, again, no, wala sister, wala tayong aral na kailangan hawakan ng mga rebulto kapag nanalangin. Wala tayong aral na ganun. Yun ay dahil sa pananampalataya ng bawat Katoliko na expressive tayo ba sa ating pananampalataya na talagang pinapakita natin na gaano tayo ka willing or kung sa baga talaga pinapakita natin sa madla ano ang pananampalataya natin, no?
Rebulto pa lang yan. How much more ang physical, sister? Oo nga po. Kasi ano po siya yung bakit daw tayo nagsumasamba sa rebulto? Hindi. Yun, ano yun, na false judgment. Di ba? Kibasa nga, Brojando, yung Lucas 17:4 ba yun? Brojando? Or 4, Juan 17:4, Brojando? Kibasa mo na? 1:17:4. 7-4. 7:4. Ba yun? Siete Pakibasa mo na, Brojando. Asan doon yung ano? Yung huwag kang Ah. mahatol ayon sa yung nakikita. Ano yun? Hindi 7:4 yun. Nakalimutan ko. 17 at 4:17 ba yun? 7-4. 17:4. I-try mo, Brojando. 1. Hindi 7:4. Tingnan mo. Hindi. Nakita Hindi. mo. Ano yun eh? Nakalimutan ko. 17 yata yun, Brojando. 17:4. Lucas nga, or John? Huwag kang mahatol ayon sa yung nakikita. Oo. Nakali- Inarate na lang natin. No? So, ayun ni Panginoong Kristo, sister, no? Yung inahanap namin na talata, sabi ng Panginoong Kristo, huwag kayong humatol ayon sa inyo nakikita. So, dapat hatulan nila tayo ayon sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ko kanina, wala tayong aral na kapag nanalangin tayo, kinahanglan humahawak ka sa rebulto. Wala tayong aral na ganun. Pero expressive tayo sa ating pananampalataya, sister. Opo, brother. Salamat sa mga kasagutan niyo po sa lahat sa inyo dito sa punto por punto. Napakaganda ng mga sagot niyo po. Salamat po. God bless. 7:24. 7:24 pala. Sige, sige. 7:24 ng Pakibasa mo Juan. dyan, do. Sabi ganito. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Yon, kaya Yan ginagawa ng mga sulpot. Kung ano Kapag- nakikita nila, huwag ka Oo. nang husga. Hindi naman nila alam ang aral ng Katoliko. Yun, ang mga ano kasi, ang mga ibang sikta po, dahil sa mahina naman sa Bible ang ang Katoliko, is ang kanilang kaagad na sinasabi is about sa, ang sinasamba niyo is rebulto. Mga ano yan, bakit sumasamba kayo sa mga walang pakiramdam, yung mga ganon. Kaya yung ibang Sinasamba ka. Katoliko, Hanapan mo, kaagad kasi hanapan mo hindi rin sila, alam kung anong ipapakit. sister, hanapan mo sila. Saan mo nakita sa mga katisismo namin na dapat sumba kami sa mga, ano yon, mga hindi nagsasalita? Opo. Hanapan mo siya, saan mo nabasa na sa mga katisismo namin, pinapasamba kami sa mga bagay na hindi nagsasalita? oh. Yun talagang kinikilalang Diyos, ha? Hindi yung hindi yung ginagalang lang. Talagang mababasa na dinudiyos, na inutusan kami na i-Diyos ang mga rebulto. Pag may nabasa silang ganon, ay iwan natin to. Kung meron man, kung wala, Oo. kung wala. Ako mangunguna mo dyan, do. Sige, racing tayo, racing. Te, okay na ba yun, te? Kasi ang nagtanong sa akin ito is Bible Baptist. Yung mga basta baptist na yan, na puro lang yan, sister, puro lang yan. Dada. Haka-haka ba, pro haka-haka na tingnan mo nung nandito pag nakapasok dito yung pastor nila na si Rian Fuentes, no? Tingnan mo, 'di ba, nung nakipagsubukan siya dito about sa rebulto, hindi man siya nakalusot sa amin. Pastor na yun, magaling yun, pero hindi nakalusot sa amin yun. Sino pong founder Meron pa ng- siyang si John John Smith pa yun ba John do? Yes, Or John si- Smith. John Smith. Parang meron Pilipino siyang- naman ang nag-mention sa akin na pangalan. Parang Pinoy lang na pangalan na sinabi sa akin. Local pastor lang. Local yun. Local lang, local. Uy, nag-mute si ate. Wait lang. Sa akin is hindi daw si Jesus ang founder ng Katoliko. Ay, lagot sila kay Bro John do dyan. Hindi si Kristo ang founder. Sino?
Yun nga ang sabi ni daw si Sister, Jesus. dapat matuto ka sa mga ano yung mga philosophical argument, sister ba? Yung mga ganyan ba na pag sinabi nila na hindi si Kristo ang founder, tanong nyo agad, kung hindi si Kristo, sino? Sino? Dapat magbigay sila. Oh. Magbigay sila ng tao na maituro nila na yan ang founder niyo. At saka dapat may ebidensya ang pinapakita, follow up. Hindi yung, Oo, correct. halimbawa, sabihin nila, May, ang may batayan. ang sabi nila, halimbawa, ano yan, si Constantino. Asan ang preba mo? Basahin ko nga na siya ang founder. Sige, labas mo Oo, nga yun, tapos- basahin ko. Tapos mo dyan, dapat yung ipapalabas nila na na libro, yung standard. Oh, standard. Hindi yung gawa-gawa. Hindi yung ang author sila rin. Hindi pwede ganun. Dapat standard talaga nakalagay si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church. Pag nagawa nila yon, nako, Junre, racing tayo. Parang ano pa nga po sila yung parang sa Old Testament pa lang daw is doon pa daw parang doon na wala pa si Jesus, nilinis na lahat ng kasalanan ng buong tao. Ay, hindi pa siya naglilinis sa Old Testament. Hindi pa siya naglilinis sa... Ha? Sa Old Testament pa lang daw, nilinis na ang mga lahat ng kasalanan ng tao. Ay, hindi siya naglilinis sa Old Testament. Yung paglilinis niya, ginawa niya sa New Testament nung siya ay nagsabi, "Consumatum est!" O, nagawa ko na. Ayun, doon siya naggawa ng paglilinis. Pero yung yung Old Testament, wala pa. Wala pa. Ang unang mga Kristiyano, sister, na nilinis ng Diyos ang mga apostoles. Oh, pero Sila ang pinakauna. New Testament yun. Basahin mo sa dyan, ano ba dyan to? Sa Juan 15:3. O, 1:15. Okay, tingnan natin sa 1:15. Sabi ganito, "Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo." O, ko. Kailan yan nangyari ba dyan to? New Testament. Sa panahon ni Kristo. Kristo. Wala pa yan sa Old Testament, no? Wala pa sa Old Testament yan. Wala pa yan. Sila ang mga unang Kristiyano, sister, na nalinis ng Diyos. No, ang mga apostoles. So, New Testament yan, hindi yan sa Old Testament. Bakit daw si Jesus binautismohan ni John the Baptist? Oh. Sagutin mo dyan, Re. Anong tanong? Bakit daw binautismohan? Bakit daw binautismohan? Jesus, Oh. Bakit daw binautismohan si Jesus ni John the Baptist? Binautismohan si John the Baptist. Basahin mo muna, bro, Jando, yung time na bininyagan siya sa Mateo 15. Mateo 3 yun, di ba? 15 hanggang 17, bro. Pakibasa nga muna. Kahit yung 17 na lang. Kahit yung sa 17 na lang. 17. Oo. Oh, eto. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, No. Ano pala, bro? Umpisahan mo na lang sa 10 hanggang 12. Jess hanggang 12. Okay, Jess, tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Binabautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi namamatay kailanman. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan. Nabautismohan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos."
Kaya Ayun. pumayag si Juan. Ayun. So hindi naman siya dapat binyagan, sister eh. Pero yun ang nakasulat na dapat patupad. Kaya nagpabinyagan ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi siya dapat binyagan tulad natin para maging Kristiyano. No? Siya para matupad ang anumang nakasulat. Ano? Hindi ko nasagot yan, brother. Hindi ko nasagot yan sa nagtanong sa akin kagabi. Kaya talagang sinulat. Yes, kasi hindi mo pa kasi napag-aralan ang salita ng Diyos. Eh kami kasi marami na kaming napag-aralan kaya madali na lang namin siyang masagot ng ng bahagya. No? So, Mag-ingat ka, te. Hindi naman talaga siya necessary binyagan dahil Diyos siya eh. At saka mag-ingat ka, te. Baka ang idadahilan niya, si Kristo, binautismuhan ni John the Baptist. Kaya si Kristo, Baptist. Lagot ka. Ingat ka dyan. Panluloko yan. Pag ganyan, tanungin mo. Sister. Pag ganon, tanungin mo, sinong Baptist ang nagbinyag kay John the Baptist? Oh. Ito maganda, te. Kung tanungin ka niya, te, kung ikaw binautismuhan sa Katoliko, anong tawag sa'yo? Ang isagot mo, te, Kristiyano. Yun ang isagot mo, Kristiyano. Katoliko. Pangalan ng relihiyon namin yun. Ako na membro Kristiyano ako, hindi ako Katoliko. Kasi ang Katoliko, laganap, nasa Pilipinas lang ako. Kristiyano ako. Sabihin mo ganun, tanungin ka. Pag ikaw binautismuhan sa Baptist, ang tawag sa iyo, Baptist. Pag ikaw binautismuhan sa born again, tawag sa iyo, born again. Ikaw, te, pag binautismuhan ka sa Katoliko, te, anong tawag sa iyo, te? Sabihin mo kaagad, Christian. Oh. Tingnan mo, mahihirapan yung mag-follow up. Mahirapan yung mag-follow up. Okay na ba yun, te? Minsan kasi mahirap kasi minsan makipag-argue. Ay, madali lang yun, te. Basta alam mo lang yung idadahilan mo. Kasi hinihingan ka, kailangan kasi may alam mo rin kung saan sa Biblia kasi hinihingan ka na kaagad nila eh. Oy, Sa Biblia. yan, te. Ingat ka dyan, te. Tayong Sabihin Oy, natin na, hindi, nabasa ko yun, nabasa. oh. Eto, te, ha. Isa sa mga paraan nila para tayo malaglag sa sa hukay, ina-apply sa atin ang Bible alone. Huwag kang papatol sa Bible alone dahil hindi tayo Bible alone, tayong Katoliko. Hindi tayo Bible alone. Huwag kang pumatol doon. Sige na. Okay na. Alas 10 na, te. Kaya nga sinabi sa akin na ibang Biblia daw ang gamit ng Katoliko. Oh. Ano bang ginagamit ng Katoliko? Ang ginagamit ng Katoliko, Biblia. Hindi comics. Hindi dyaryo. Kaya ibang Biblia daw ang ginagamit kasi sila daw is King James daw ang gamit nila. Tama po? O sa kanila, King James. Pero ba't nila tinanggalan ng King James? King James po ang Bible Baptist. Oh, King James ginagamit nila. Pero tinanggalan nila ang King James. Baka sabihin nila, yung sa inyong Katoliko, dinagdagan ninyo. Hoy, huwag kang magsinungaling. Mayroon kami prueba. Kayo ang nagtanggal noong 1850. 1611, kumpleto ang King James Version. 73 books yan. Pero tinanggalan nyo noong 1850. Kaya nga 66 books na lang. Oh, kung sakaling hanapan ka nilang prueba, i-search mo lang sa i-search mo lang sa Google yung yung Apocrypha King James Bible Online.org at lalabas doon ng reason sila ang nagtanggal, hindi tayo. Wala tayong dinagdag. Yan talagang nandyan na. Okay na ba yun, te? Okay na po yun. Ang dami nga eh. Kailangan ma-memorize para meron akong may panangga. Eto lang, te, gabi-gabi, every Tuesday to Sunday, meron tayong punto por punto. Lagi ka lang manood at take note mo yung mga sagot, yung mga tanong, paano sagutin yung mga tanong. Nyo lang, familiarize nyo lang yun. No need to memorize, familiarize nyo lang. Pag may naka-enkwentro kayo na baptist o ano relihiyon, alam nyo na kung ano gagawin nyo kasi may na-familiarize nyo yung mga sagot namin eh. Pag na-familiar, yan ang ginagawa ko dati nung ako'y nanonood pa ng dating daan. Pinapakinggan ko lang yung sinasabi ni Soriano, alam ko na kung anong talatang kukunin ni Soriano. Bakit? Kasi paulit-ulit na lang. Yung aming mga sagot dito, paulit-ulit na lang ito, te. Kaya ang gawin mo na lang ganito, take note mo, tapos i-familiarize mo. Pag naka-encounter ka, tinitiyak ko sa iyo, 5 minuto, lalayo na yan sa'yo.
Lulubayan ka na niyan. Na-try ko na ano ko na siya. Gawa ko na ngayon yung nagda-take note na lang ako. Sinusulat ko siya. Pati yung gusto kong itanong, sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Hmm. Tsaka bagong ano lang ako, nag-follow ako sa Facebook, pero talaga, sobrano na. Sister. Magdadalawang taon na ako sa ano. O siguro Ang mag-ano yun na rin advice ako ko- sa ano, punto por punto, pero sa YouTube, hindi sa Facebook. Sa Facebook, nitong nakarang linggo lang ako nag-follow. Kasi gusto kong Sister, pumasok sa Zoom. Kaya next time, para baka ulitin ka nung baptist na yun, no? Pag tinanong ka, tulad nung tanong sa'yo na kung baptist ka, no? Sabi mo dyan, no? Kung mapindagan ka na baptist, anong ka, ano ang magiging, magiging, Ano ang tawag sa'yo? Ano ang tawag sa'yo? anong tawag sa'yo? Sagutin mo yung sagutan ka kanina na Christian. si Panginoong Isos, hindi siya dapat mabinyagan para maging baptist. Dahil malino doon sa binasa natin para na matupad ang kapatan. Oh. At saka Hindi na kailangan. At saka si John the Baptist, kaya siya tinatawag na John the Baptist. Kasi nagbabaptize siya. Eh yung kausap mo ba may binautismuhan na? Tanungin mo. Ikaw, baptist ka? Oh, baptist ako. May binautismuhan ka na ba? O sinabing wala pa, hindi ka baptist. Ikaw talaga. So ang ibig sabihin, ang kagabi pala nung tinanong ako, hindi lang diniretso sa akin, yung tinanong niya na bakit sinong nagbaptize kay Jesus. So ang ibig niya pala siguro sabihin no, na si Jesus ay Bible Baptist. Oh, baptist si Jesus, yun ang ibig sabihin niya ron. Inunahan na lang namin para... Hindi lang niya itinuloy kagabi yung sabihin sa akin. Oh, baka nagdahan-dahan yun. Pero ngayon alam mo na, unahan mo na lang. Oh. Pero brother, Oh. alam mo anak ko yun yung kausap ko kagabi. Madali lang yung anak mo. Naku, anak pala yun eh. Madali lang yun. Ikaw? Ngumingi talaga ako sa kanya, tapos ini-invite ko siya. Yun nga. Tapos yung mga sinulat ko lang kagabi yung mga sinasabi niya. Sinusulat ko para gusto kong itanong, para alam ko sa na, kasi hindi rin naman siya sa simbahan yung parang gusto na magpastor, hindi. Basta mag-Sunday, magsimba siya doon sa kanila. Ganito na, ante. Kaya tinanong ko siya kagabi, Lagi kayong mag-Bible study ng anak mo. Pagtanungan kayong dalawa, kung ano yung tanong mo o tanong niya na hinahirapan kang sagutin, itanong mo dito pagkagabi at sasagutin namin para meron ka ng pangsagot, lagot ka bukas. May sagot na ako sa'yo. kaya nga ko, lahat ng mga katanungan ko, yung huling tanong, sa kanya yun. Oh, Kasi ako kagabi, sabi ko, itanong ko nga itong mga kaya sinulat ko kagabi yung mga katanungan niya habang naalala ko pa. Itanong ko nga bukas kasi papasok ako sa Zoom. tanungin mo siya, baptist ka ba? Baptist. May nabautismuhan ka na ba? O sinabing wala, Bakit lumuluhod tayo na pag nasimbahan, nagsisimba? lumuluhod tayo kasi lumuluhod talaga pag nagdarasal. Pero bakit sa harap ng rebulto? Saan ba mababasa yun sa Na lumuluhod talaga pag nagdarasal? Saan ngayon saan pa mababasa? Anong talata ngayon, Brother John Ray? Yung si Kristo ay nasa Gitsemane? Anong talata ngayon? Mateo 26, 41? 26, 41. 41. Or Oh. 34. 26, 34. Ito nga, sa talatang ito, si Kristo ay nakaluhod. Siya ay lumuhod. Hanapin ko lang kung anong verse na siya ay nakaluhod. 26, 34 yata ba dyan? Ah? Bisa mo sa 36? Mateo Oh. 26, 36 to 46. Yung sinabi na nakaluhod si Jesus? Oh. 246, tinga. Ito. Ayan o, sabi ganito. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. O, di tayo nakaluhod. O, di lumuluhod talaga pag nananalangin. Sabi niya ngayon, bakit sa harap ng rebulto? Kasi yung simbahan namin maraming rebulto. Alangan naman tumalikod kami. Tama.
Wala nga naman tumalikod kami, doon kami sa pintuan, sa likod harap. Siyempre sa simbahan, nasimbahan yung rebulto. Ba't mayroon kayong simbahan, rebulto? Kasi ang templo ng Diyos puno ng rebulto. O basahin mo yung Ezekiel 41. Kaya pag tayo nagnanalangin, nakaluhod, talagang normal lang na tayo nakaharap sa rebulto. Pero hindi natin niluluhuran ng rebulto, masakit sa tuhod yun. Basta ng rebulto. Basag ang rebulto pag niluhuran mo yun. Brother, Sobrang bakit tuhod mo. nagdadasal tayo ng pa rin, yung ganun pa rin, our Father? Our Father kasi si Kristo na siya nagturo. Oy, mga alagad, kayo'y magdasal ng ganito. Mateo 6, 6:7 ba yun? 6:9. Sabi niya ganito, at kapag kayo'y nanalangin, 6:9 pala, kapag nanalangin kayo katulad dito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. O yung isa, yung ang dating Biblia para magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian o pagkailanman siya nawa. O, talaga nasa Bible. O, yan yung talaga sa Bible. Hindi na kita marinig, te. Click mo daw yung unmute daw, te. Kasi pag magdasal daw is yung... Ha? Sige daw, sige, click mo yung unmute. Okay naman. Sige, te. Ano yan? Kasi ang pagdasal daw dapat is pagkatapos ng Ama namin, wala na yung continuation ng Our Father na dasal. Dapat Ama namin tapos magdasal ka na ng sarili mo, hindi yung pares pa rin. Ay, iba naman yung panahon sa pagrurosaryo. Meditation yon. Meditation. Tingnan mo, pag tayo nanalangin bago kumain. Hindi, brother. Ano? Hindi brother, yung ang ibig kong sabihin yung about sa yung sa prayer na inano ni Jesus sa atin, itinuro. Ito nga itong Matthew 6:9-13. Ang ibig niya sabihin siguro is dapat pagkatapos ng Our Father, wag nang diretso na dasal, yung dasal na gusto mo. Hindi pa ulit-ulit. Oo. Ba't si Kristo pa ulit-ulit? Sinabi ko nga, si Kristo nga, sabi ko 3 beses na inulit-ulit yung kanyang dasal. Nung saan sagot niya? Wala. Ayun, panalo ka ron. Yay, panalo. Panalo ka ron. Bibili ko Victor. Ayun. Okay na ba yun, te? Balik ka bukas. Tanungan ulit tayo. Oo, marami pa ako, Brad. Bukas na yan, te. Alas 10 na. Ito lang yung tanong, yung... Okay. Meron na akong pasaway. Say hello first. Ang aking mga alaga. Sige, bukas na, te. Tapos, yung Okay, mga bukas tanong na, mo, ihanda mo lahat yon. At mabibigyan ka dahil bukas Sabado, doctrinal talakayan. Sige, handa mo yan, te. Sige po. I-try ko lang po bukas kasi Sabado bukas may mga amo ako. Okay. Try ko kung makahabol ako ng 9. Sige, te. Ayan. Sige. Salamat sa inyong lahat po. Salamat po sa inyong lahat. Sige, Mga te. brother and sister. Sige, ikaw na mag-mute, te. Salamat po. Hindi kita mag-mute. Sige. Okay, thank you sa inyo lahat na nandito, mga what? And then sa lahat ng mga sumubaybay sa aming programa Punto por Punto, pasensya na kayo kung tayo na-extend na naman ulit dahil may mga ganun tanong na kailangan talagang sagutin. Kay Champ Fernandez, kay Jemar Soronio at kay King, balik kayo bukas ng gabi alas 8, magsisimula kaagad tayo sa tanungan portion. Dahil doctrinal exposition bukas ng gabi,
pasok kayo at 8 p.m. Pag start namin, greetings lang, opening prayer, then ano na kaagad? Tanungan portion na kaagad. Kaya sa mga hindi po nakahabol ngayong gabi, pasensya na po. 10:19 na, kailangan namin magtapos. Okay, Brother Aljan, ikaw una ang magpasalamat, Brother Aljan. Ikaw muna. Yes, Brother Janlo, akala ko di na matatapos si ate. Pero yan talaga ang mga taong gustong matuto, Brother Janlo. No? Oh. Ayan, dakot po tayo sa pasasalamat at thank you so much po sa lahat ng suporta, no? At mga subscribers natin. Unang-una pala, no? Happy birthday kay Mama Mary at pasalamatan din po natin ating Panginoong Diyos na binigyan naman po tayo ng oras at pagkakataon na makapagbigay ng konting kaalaman at pagninilay sa Ebanghelyo ngayong gabi. No? Thank you so much, my dear brothers and sisters. At sa lahat po pala ng mga bashers ni Mr. 721 Catholic dahil po sa libreng sakay, sana po magawa rin po ninyong tumulong sa kapwa. Huwag po tayo puro panghusga. Hindi po ako tatakbo sa eleksyon. Tandaan niyo po yan, no? So, yun lang po. Oh, yan. Nakakatuwa lang kasi brother, ano dyan, Lo? Oh, natuwa ko doon sa back ride mo, yung mga estudyante. Hindi lang sila, Brother Janlo, yung mga guro din po, nagsasabi daw na preparasyon ko daw ito para sa susunod na eleksyon. Wala po. Nakakatuwa kayo, no? Wala po yun sa utak ko. Hindi po pumasok yun. So, yan po, bahala kayo. Itutuloy ko pa rin yun. Hanggat kaya po. Okay. Nakakatuwa. At saka sa gusto nyo palang, yes, Brother Janlo? Okay, continue. At sa gusto nyo palang mapanood yung mga kaganapan na pangyayari sa Libreng Sakay, bisitahin nyo po yung YouTube channel ko sa lahat po na nakapanood dyan sa Kabag Simbahan. Sa lahat po na nakasa punto por punto, subscribe nyo po sana ang aking YouTube channel, Mr. 721 Catholic po. Malaking tulong na po sa akin na yung subscribe, click the notification bell at pakishare na rin po ng ating mga videos. Malaking tulong na po yan sa atin. Thank you so much. So again, please subscribe, Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Hindi lang po kapanalig, kundi inyo rin pong lingkod. Back to you, Brother Janlo. Ayun. Hayaan mo sila. Sabihin mo lang, ba't ka ng libreng sakay? Eh, kahit na tricycle lang ito, okay lang yun. Hindi ako makahabol doon sa sa truck ng iba. Yung iba nga dyan, Nakakatuwa libreng nga, Brother sakay, Jan. bus eh. Nakakatuwa nga, naka-bus sila, naka-Ford sila, pero hindi naman nila dinadaanan yung mga estudyanteng naglalakad. Oh, at saka ito, Siga pa. yung iba may libreng sakay, pero may mga membrong kinukunan ng budget yon. Pero ikaw wala. Okay, thank you sa inyo lahat. Brother Junior, ikaw naman. Yes, yun no. Punta po kayo doon sa bahay, may libre pong doon, kain. Brother John Ray, baka mayor na yan. Sa akin, SB pala. Hindi. Well, maraming salamat unang. Siyempre, unang-una sa Panginoon, sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat-lahat at sa mga kapuntos at sa mga kaabag ko diyan. God bless po, no? Pasensya na po kayo, wala ako sa harap ng computer ko. So, gayon pa man po, maraming salamat po sa pagtangkilik. God bless all. Okay, Brother Angel. Yes, so una salamat sa Diyos, no? Talagang napakabuti niya, no? Nabigyan tayo ng punto por punto para marami po tayong matututunan. So kagaya ng sabi ko kanina, no? Alam niyo na yung sin of omission, no? So yung mga pagkukulang na yan, kailangan i-share nyo ito. Yung mga natutunan nyo, naku, kailangan i-share nyo pala. So hindi nyo pwede sarilinin. Magkakasala daw kayo ng sin of omission. So, Santiago 4:17, nakakaalam ng mabuti, hindi mo ginawa. Ayan, hindi ka nag-share. Ayan. Pag hindi mo sinyer to, naku, delikado. So, please share this, no, sa mga lahat ng natutunan natin. Tandaan natin, 12:3 ng Daniel, sabi nga, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. So, i-share nyo po ito at pabaon ng ebanghelyo natin, no? Pabaon po ng Mama Mary, tandaan po natin, no?
Yun nga, ang pwede nating ibigay kay Mama Mary ngayong birthday niya, no, less ourselves and more to God, no? To God be the glory po. Salamat po sa lahat. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa inyo Bro lahat. Jan Lo. Yes. Bro, paalam mo na ako, wala pala ako bukas. Second Saturday po bukas. Second Saturday of the month. Then? Ba't wala ka? Po ako bukas. Maka po ang balik na naman po sa konting pagtuturo ni Brother Dwayne Cartuana. Okay. So, yan po, ibig sabihin, kailangan ko mag-focus. Hindi, wala sal dyan. Okay, in behalf po ni Brother Tata Rosal, Brother Wendell Talibong, Brother Romel Palma, at sa ibang member ng Punto por Punto, thank you po sa pag-subscribe sa amin, pagsubaybay sa aming channel, at sa mga nakipagsubukan, sa ngayong next na abangan ninyo, meron akong talakayan with Edwin Fortaleza. Nakalimutan ko yung paksa. Pero papanood yan sa Punto por Punto pa rin. Okay, thank you po sa inyo lahat at kailangan na po natin tapusin ang ating programa sa isang closing prayer. Mag-share audio muna ako. Yan. And then prepare na tayo para sa ating closing prayer. Okay, ito na po. Yan, no? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.